Ngayon, no, dumako tayo doon sa susunod nating topic, mga kababayan. Eto ho, tingnan nyo ho ito, mga boss. Nasaan ba? Nasaan ba? O eto, nasaan? Dahil napag-usapan na din po natin ng Congress, ang Senado, mga kababayan, sabi ni Miguel Zubiri, matatag ang liderato ni Soto. Kasi meron mga nagsasabi, mabubuwag na daw po. Pero sabi, pagtatanggol ni Juan Miguel Zubiri, mga bossing, pinasinungalingan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang kumakalat na ulat sa social media na nagpapahiwatig ng bagong pagtatangka para palitan si Senate President Vicente Tito Soto. Palit na naman, malabo na yan. No? Matatakot to yung iba dyan, mga kababayan. Sabi ni Joventino Tago, correction, 2025, hindi 2015. Alin doon? Boss Mark, ang liwanag ng mukha mo. Sabi, kumikinang, sabi ni Mayet Badwa. So pa yung ilaw na. Kaya, okay na. Oh. Di ba? I am aware of a video circulating on social media where I appeared to express dissatisfaction with Senate leadership. Naku, hindi totoo yan ha. Dahil ultimo ho ang mamamayang Pilipino, tayo, nasisiyahan po sa pagpapatakbo ni Senator o ni Senate President Tito Soto. Mga bossing, bakit? Balansi. Lahat iimbestigahan. Hindi po yung kagaya nung kanila. Nung dati ho mga bossing, portwid na nga lang, nakalista na, nakasulat na, nakalagda na, lahat na. Nandoon na. Pero hindi pa din nila pinansin. Di ba? Mga malalaking eskwelahan, yung si Escudero, ang nakaupo bilang Senate President, malalaking mga eskwelahan, United Nations, UST, ano pa yung mga nagsalita? San Beda, tapos yung kung saan pa nag-aral si Chis Escudero, di ba? Yung, ano tawag dito? UP, lahat huyo sumisigaw. Kailangan matuloy ang impeachment na yan. Hindi nangyari, hindi ginawa. Di po ba? Hindi kagaya dito kay Senator Tito Soto, mga kababayan, balanse lahat. Ito, naabutan nila yung patungkol ho doon sa mga ghost project. Ito ho, patungkol doon sa mga flood control. Walang sala-sala. Di ba? Hindi pwede yung 2022 to 2025 lang ang pag-uusapan. Dapat lahat. Dapat pati yung mga nakaraang administrasyon na nagpahirap sa Pilipinas kasama. Ganun ho. Walang sala-sala. Tignan mo, kahit na si Senator Tito Soto, yung Senate President ngayon, kasama pa din naman yung 2025 na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Hindi lang ho 2016 to 2022. Balanse lahat, mga bossing. Kaya yung pinapaikot, kumakalat, napapalitan na naman si Senator Tito Soto, mga bossing, ayan po, mismo si Juan Miguel Zubiri ang nagsasabi, matatag. Lalo na, idagdag mo pa, yung inilagay nila sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala pong iba kundi si Senator Panfiloping Lacson ho. Diba? Lahat kasama sa investigasyon ho, mga bossing. I am aware of a video circulating on social media where I appeared to express dissatisfaction with Senate leadership. To be clear, the video is real, but it was taken months ago under very different circumstances, not under the presence of leadership of Senate President Vicente Tito Soto. Ganyan naman ho sila, mahilig ho sila yung magpapakalat, pero luma na, yung mga lumang video, gagamitin nila, papagmumukain nila na ngayon yung video na yon. Para lang magmuka na ganun, ganyan, na eto, bumabagsak na, pabagsak na yung pamumuno ni Tito Soto. To use it now as if it reflects today's situation is simply misleading. Sino po yung mga mahilig na mga ganyan ho? Wala, mahihirapan ho sila na mapalitan si Senador Tito Soto, mga kababayan. Dahil ang nakikita po ng mga senador ay gusto ng mamamayang Pilipino na si Soto ang manatili diyan po sa Senado, diyan po sa pagka-Senate President. Under SP Soto,
We have regular caucuses where everyone can speak up. Balanse, ano? Debate issue and arrive at consensus before making decision for the Filipino people. This has strengthened unity among senators and improved the quality of our works. For the record, sabi there is no disunity. The Senate remains strong, credible, and focused on passing meaningful legislation. Alam nyo, nung mga nakaraang, nung 19th Congress ng Senate, nawalan ng tiwala ang mamamayang Pilipino nung panahon na yun. Oo, mga kababayan, sabi, bakit ba kayo ang kintab ng mukha ko? Ang kintab. Hayaan nyo na yan. No, importante yung ine-ebas natin dito, sinasabi natin dito. Nung 19th Congress, tinamlayan yung mamamayang Pilipino sa Senado eh. Oo. No, lalo na yung pinag-uusapan po yung forthwith, yung sigaw ng mamamayang Pilipino, sigaw ng mga malalaking eskwelahan, sigaw ng mga simbahan, ipatupad nyo kung ano yung nasa konstitusyon. Kaso binaliwala ho nila. Sabi ni MCA Vocal Studio, glass skin tawag dyan guys. Kutis mayaman. Hindi. Siguro sobra lang yung kakaligo ko lang kasi. Kakaligo ko lang. Ayan, kapal na nga ng buhok natin. Bukas, papachupit na ho tayo, mga bossing. Di ba? Totoo, di ba? Nawalan ng gana ang mamamayang Pilipino nung 19th Congress ho, mga kababayan. Lalo na yung forthwith. Hindi nila pinansin ang mamamayang Pilipino. Parang tipo bang ang gusto nilang ipamuka sa mamamayang Pilipino, sino ba kayo? Mga publiko lang naman kayo. Kami ang dito, nasa poder. Kahit napaulit-ulitin nyo sa amin yung forthwith na yan, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi namin iintindihin yan. Ganun ang pinamukha sa atin. Pero dito kay Senator Tito Sotto, nako, baka mabuhay yung impeachment ho, mga kababayan. Di ba si Senador Tito Sotto, yung gustong-gusto po na matuloy ang impeachment, hindi po dahil gusto niya na personalin si Sara Duterte, kundi ang gusto niya lang po lumabas yung katotohanan, mga kababayan. Sabi nga po nating lahat, kung talagang walang sala, bakit natatakot ituloy yung impeachment? Di ba ho, mga kababayan, kung sakaling tumuloy yung impeachment, mas maganda para sa kanila dahil mas maipapaliwanag nila ang kanilang sarili. Ako, hindi ho ako papayag nun. Kung sakali ho na sinabi nila is, Mark, kunyari ako nasa posisyon ni Sara Duterte na Vice Presidente, Mark, no, okay na, hindi natuloy yung impeachment. Kasi ganito, nagawan na ng paraan na meron silang pagkakamali doon sa pagpasok ng mga impeachment complaint nila. Bawal yung 1 year or multi-impeachment or etc. Hindi ako papayag nun. Naku, tuloy natin to. Iniisip sa akin ng mamamayang Pilipino, magnanakaw ako, tapos didismiss nyo lang ng ganyan. Paano? Yan, hindi tuloy. Pero ano iisipin nila? Na-dismiss lang yung impeachment ko dahil nagawan ng paraan or dahil dinali nila doon sa mga pagganong-ganon na bawal yung multiple impeachment na ipapasok. Diba? Di ako papayag nun kasi kawawa naman yung reputasyon ko. Iisipin ng mamamayang Pilipino, magnanakaw pa din yang si Mark Ramos. Sabi dito, my advice to the public, wag po tayong magpa-apekto sa ganitong fake news dahil mas mabuti ibuhos natin ang atensyon sa tunay na trabaho na makakatulong sa ating mga kababayan. Sabi ni Sir Leo, correct Mark, hindi lang mga universities at tayong silent majority ang binastos nila, pati ang saligang batas. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, okay naman face mo Mark, di naman masyadong bright yung ilaw. Okay lang naman daw. Baka yung mga white hair natin sa gilid ang nakikita ninyo, mga bossing, no? Anyway, alisin ko na ho yan. Wag na kayong mangamba, hindi matatanggal. Imposible hong matanggal, mga boss chief amo, sir. Itong si Senate President Tito Sotto. Diyan, matibay ho yan, mga kababayan.